Dalawang beses itong akin. So what is up mga master? Panibagong araw, panibagong vlog na naman ang inyong matuto ngayon. For today's video, pupunta tayo sa Batangas, San Juan para dalawin yung tropa namin na si Baby. Let's go! At dito mga master, maaga nga tayo gumising para mag-prepare ng mga dadali natin sa ating biyahe papuntang San Juan, Batangas. Let's go! Yun na nga mga master, nakuha na natin tong sasakyan at susunduin na natin sila. Sunduin na natin mga kasama natin. Tara, let's go! At dito mga kawalwal, sinundo ko na nga pala yung mga makakasama natin sa Batangas. Ito nga pala si Paulo at si Kuya. At dito mga kawalwal, on the way na nga tayo sa Batangas. Bali dito yan sa paglagpas ng Kalamba at papasok na kami ng Star Toll. Let's go! Bali balak namin ito, umalis nga pala sana kami ng madaling araw, yung tipong madilim pa, kaso tinanghali lang ako ng gising. Sa madaling salita, tayo yung late sa grupo, kaya tinanghali tayo ng alis. Ayun, malapit na tayo mga master. Kakain muna tayo dito sa Lomi House na nadaanan namin. Let's go. So yun mga master, yung pinunta namin kanina, wala pa lang wala pa daw toppings, Lomi lang. Ito, subukan natin dito. Pangatlo na to. At dito mga kawalwal, pangatlo nga pala to napunta na namin na Lomi House dahil yung unang dalawang napuntahan namin is sarado at yung iba wala pa raw toppings. Mga palabas, oh. At dito mga master, nakatagpo na nga kami na aming makakainan na Lomi House. At take note mga master, napakasarap dito sa nakainan namin, kaya sulit din talaga. Hindi ko lang matandaan kung sa Rosario or sa Ibaan itong Lomi House na nakainan namin mga kawalwal. Yori Ram nga pala yung pangalan ng Lomi House na nakainan namin mga kawalwal. Dito mga master, nakarating na nga pala kami ng San Juan, Batangas at on the way na kami sa bahay ni Baby. Medyo malayo-layo tong papasok sa kanila. Sa tansya ko mga 10 kilometers papasok. At ganito yung madadaanan, napakasukal, maraming puno at tabi ng palayan. Probinsya talaga yung datingan. Dito talaga masarap bakasyon dahil mukhang tahimik mga master. Lunggani apa po. Bayan na ng aswang to. Hindi na tayo sa kawalan. Napaw, bayan ng aswang. Ihanda mo na yung mga gamit natin dyan. Mga pangontra. Huwag kakalimutan dyan sa styro. Mga pangontra pala yan. Mga pangontra pala yung dala eh. Dami dyan mga dinikdik na bungang kahoy. Ngayon natin sila pupulbusin habang umaga pa. Walang kalaban-laban yan. Naghandaan. Pero sumukal dito eh, no? Ganyan talaga yan. Masukal na. Pangalawang beses mo lang pa lang kasi. Ganyan talaga yan. Dito mo dalhin yung bulldozer kanina, wala na makakasalubong sa'yo. Nakatakas yun, sigurado. At yun mga kawalwal, pagkatapos ng 3 hours namin na biyahe, ito't nakarating na nga kami sa lugar ulit ni Baby. Bali, pangalawang beses ko na nga pala nakarating dito mga master. Napakasulit dito dahil napakatahimik talaga ng lugar dito. At bukod sa lahat, gawa nga ng probinsya siya kaya napakasariwa ng hangin at napakaganda din ng tanawin. Malayo sa ingay ng kalsada dahil duluduluhan tong bahay niya at napapalibutan ng maraming puno ng nyug at tabing fish pond din mga master. At dahil malapit lang to sa dagat, kaya marami ding bakawan na nakapalibot sa likod bahay niya mga master. At dito nga pala yung pinipwestuhan namin lugar sa ilalim ng puno ng kaimito at puno ng sampalo. Bali maya pagkatapos nga pala namin kumain mga master, diyan kami sa ilalim ng puno na yung pipwesto para naman mag-inom. Let's go! Minsan napakasarap talaga pumunta sa ganitong lugar mga master.
Dahil malayo kayo sa ingay ng syudad, sa ingay ng mga sasakyan, especially sa mga usok ng sasakyan. Napakalinis ng hangin, napakasariwa, at bukod sa lahat, napakatahimik talaga mga master. Tingnan nyo naman kung gaano ka-green yung lugar ni baby. Green na green, buhay na buhay yung mga puno. Simple lang yung pamumuhay, tahimik, malayo sa ingay ng syudad. Kaway ka nga muna dito, pre. Uy, may kasama ka pala dito, pre. Matanda? Si Haku. Sleeping eh. At dito mga master, tapos na nga kami kumain ng pananghalian. Kaso may problema lang kami dahil mag-iihaw kami ng tilapia at wala kaming dalang uling. So yun, mag-ihaw tayo ng tilapia. Kaso, ang problema, wala kaming dalang uling. Kaya ito, maghanap tayo ng pwede nating ipanggatong. Let's go. Bao. Ulan. So yung mga master, ito nga pala yung gagamitin naming ihawan. Nakahanap lang kami ng Asan konting yung ano neto, baon pre? ng nyug at Grace. bunot ng nyug. Bali magdi-DIY na lang kami dito ng uling mga master dahil nga walang mabilhan dito. Ganyan talaga pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw naman, maraming dahilan, di ba mga master? Ito nga pala yung tilapia na iihawin natin na baon pa natin galing Maynila. Bali, nagdala na lang kami ng styro na maliit at nilagyan namin ng yelo para hindi siya mangamoy habang nasa biyahe kami. Dito mga master, yan na nga pala yung DIY namin na ihawan. Bali, namulot lang kami mga tuyong kahoy tapos sinilaban namin. Ito nga pala yung tropa namin na si Baby. Yan, nagayiwa na siya na kamatis at sibuyas na ipapalaman namin sa tilapia na aming gagawing pulutan. At dito mga master, naihaw na nga natin yung tilapia na gagawin natin pulutan for today's video. Bali mga tuyong sanga lang yan, yung mga ginawa namin pang ihaw. At ito nga pala yung lugar na paborito namin tambayan kapag nandito kami sa lugar ni Baby. Bali sa ilalim nga pala yan ng puno ng sampalok at katabi niya is puno ng kainito. Napakasarap mag-inom dyan dahil sobrang lilim niya talaga at napakahangin. Perfect na perfect sa inuman at mag-iihaw ka pa ng ganitong isda, di ba? At dito habang nag-iihaw na nga tayo ng tilapia mga master na ating pupulutanin, kung makikita niyo mga kasama natin, nag-umpisa na nga silang magtagay. Napakasarap lang talaga dito dahil chill-chill lang kami dito mga master habang nagiinom at habang nagiihaw ng aming pulutan. Bali minsan nga lang pala sa isang taon kung pumunta kami dito or bumisita kami dito sa lugar namin ng barkada namin na to na si Baby. Kaya sadyang sinusulit talaga namin yung aming bakasyon kahit 2 araw lang mga master. Bali ang gagawin namin dito is kakain lang, iinom, tapos maliligo kami sa dagat. Tapos yan tamang kwentuhan lang. At kahit sa isang taon man lang ay makapag-relax tayo kahit 2 araw lang. Hindi yung puro trabaho, di ba mga master? Dapat kahit paminsan-minsan, i-relax din natin yung sarili natin sa mga problema. At dito ay bumabarik na nga kami mga master. Yan ang tawag ng inuman sa kanila, barik. Sa salitang Batanggenyo. Ito na nga pala yung inihaw natin kanina na tilapia at ginawa lang natin ng sausawan. Tingnan nyo yung paligid mga master. Napakaliwalas ng panahon at napakaganda sa mata ng kulay ng mga puno. Napaka-relaxing talaga sa pakiramdam mga master. At dito ay pagkatapos nga namin mag-inom mga master, dumiretso na kami sa dagat. Hapon na nga kami pumunta mga master dito sa tabing dagat. Hapon kami pumunta para hindi mainit at hindi tayo masunog. Low tide na nga pala yung dagat na ito mga master yung pagpunta namin. At makikita nyo yung napakababa talaga ng tubig. Tara na!
Abangan nyo yung part 2 mga master dahil pupunta naman kami kay Kuya Oliver para tikman yung sikat at dinadayo niyang goto. Maraming salamat sa panonood mga master hanggang sa susunod nating mga video. Peace out!